Lagi. Pwede ka na po niya. God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa wakas, dumating din yung araw na to. It is finished. Siguro, napapansin nyo, ba't it is finished nung nakaraang linggo pa yung Holy Week? Kasi po, ngayong oras na to na tumayo ako dito sa likod ng pulpito, tapos na yung laban namin ni Satanas. Kasi po, mula nung oras na sabihin sa akin ni Pastor na tatayo ako, siguro hindi naman po isang taon na yung nakararaan. 2 buwan lang po yung nakakaraan. Nagsimula na po yung laban namin ni Satanas. Talaga pong kung ano-ano na binubulong niya sa akin na pandaraya, pananakot. Ang sabi niya, magdahilan ka na lang kay Pastor. Bakit tatayo ka doon? Sino makikinig sa'yo? Papakinggan ka ba ng mga taga-baliwag? Parang ganun yung sinasabi sa akin ni Satanas. Hanggang sa kahit nagdadrive na lang ako. Gusto mo, ibangga mo na lang yan para excuse ka na doon sa tatayo, pagtayo mo Even kahit sa magmumotor na lang, talagang sinasaksakan pa ako ng kung ano-ano ni Satanas. Pero purihin ko ang Panginoon dahil kasama ko siya sa oras kong ito. Talo na si Satanas. Amen. Talampakan niya po natin ang Diyos sa oras ito. Dahil naniniwala po ako, hindi ako nag-iisa sa harapan niyo ngayon. At ako po, naniniwala na sa oras na ito, lumuluha na yung si Satan. Dahil tapos siya. Natalo ko siya. Natalo namin siya ng Diyos ko. Dahil nakatayo ako dito sa likod ng pulpito. Alam niyo po, talagang nakakatakot dito sa likod ng pulpito Talagang maraming pagsubok ang haharang sa'yo para makatayo dito sa pulpito. Pero alam niyo pa na 2 birds in 1 stone yung nangyari ko ngayong umaga. Dahil bukod doon sa natalo namin ng Diyos si Satan, natapos na rin yung mensahe ko. Katatapos-tapos lang po nito. Dahil ngayon yung application ng mensahe ko. Ngayon po yung application. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon, A Brave Heart, The Secret of Breakthrough. A Brave Heart, The Secret of Breakthrough. Kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Joshua chapter 1, verse 5 hanggang 9. Lugi kayo sa akin, nakaipit to Inipitan ko. Baka atakihin ako ng nervous dito, hindi ko malaman kung saan ko hahanapin. So, nakita nyo na po, at talagang mauna ako sa inyo sa pagbukat. Sabi dito sa Joshua chapter 1, verse 5, hindi ka matatalo ni naman habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Diyos po ang bahalang magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at kapangyarihang salita. Sandali nga po tayong lahat ay mukha, umikit tayo ay manalangin. Ama namin, kami po sa umagang ito ay lumalapit sa inyo. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa isang napakagandang umaga po na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa buhay ng bawat isa. Ama, sa oras pong ito, patuloy po kaming nagpapalinis. Ano man pong kasalanan, karumihan ang nakikita niyo, patawarin niyo nga po kami, Panginoon. At third, sa oras pong ito, salamat po sa iyong salita na nahayag po sa aming kalagitnaan. Ang dalangin ko po, patuloy niyo pong hipuin yung puso ng bawat makikinig, Panginoon. Magsilbi po itong matabang lupa, Panginoon, upang sa oras po na ang inyong salita ay marinig nila, ito po ay tumubo at tumago po sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, even po sa inyong lingkod. Ang dalangin ko po, gamitin niyo lamang po ako as a vessel, Panginoon. As an empty vessel, Lord. Hindi po ako, hindi ikaw ang maparangalan. Patuloy niyo nga po akong ibaba at ikaw ang makitaas sa oras na ito. Panginoon, pinupuri kita, sinasamba kita at dinadakila sa oras na ito. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yun po.